Hello guys! Good morning! Marites Amaka po, ang inyong katenderang vlogger from Cainta, Rizal. Ayan, so for today's video guys, share ko lang sa inyo yung ating delivery from Rebisco. So, i-haul and pricing natin to guys, kung magkano yung bentahan natin sa bawat items. Ayan, so yung delivery natin guys is worth 1,323. Ayan lang guys, So, ito yung mga produkto ni Rebisco na mabenta dito sa ating tindahan. Actually guys, hindi na po ako nagtitinda nung mga feeling ko hindi naman masyadong mabenta kasi yung mga biscuit natin, mabilis lang talaga yung expiration yan guys, Usually months lang talaga. So, yung mga binibenta natin dito sa ating tindahan is yung talagang bestseller na lang. Ayan, so meron tayong crostini guys, Ang puhunan ng crostini is 89 pesos. So, binibenta natin yan ng 11 pesos. So, yung dalawang variants niyan is yung chocolate at saka yung Bavarian. Tapos, meron din tayong fudge bar. Yan. Yan, mabenta rin yan sa atin guys, Ang puhunan niyan is nasa, wait lang guys, 76 pesos. Ayan. So, binibenta natin siya ng 9 pesos. Ayan. Tapos, meron din tayo yung tops na chocolate. Ayan. Benta rin natin yan, 9 pesos. Tapos, yung Dewey Donut natin, actually, tatlong variants yan, guys, Yung chocolate, strawberry, at saka yung milk. Wala tayong order ng chocolate kasi meron pa tayong stock. Ayan. Ang puhunan ng Dewey Donut, guys, is 97 pesos. So, binibenta natin yan ng 12 pesos. Ayan. Meron din tayong extreme guys, Ayan. Ang puhunan ng extreme guys is 56.79. Pero, mga biscuit natin guys, binibenta pa rin natin siya ng 7 pesos. Meron lang ilang mga biscuit na hindi na siya obra na ibenta ng 7 pesos. So, iyon yung binibenta natin ng 8 pesos. Like yung combi, guys, Ito kasi 60 plus na yung puhunan neto. So, ang benta natin dito is 8 pesos. Ayan. Tapos, meron lang din tayong Bravo, guys, Ayan, medyo mabenta rin to. Ayan, 50 plus din yung puhunan yan. 56.79. So, binibenta pa rin natin to ng 7 pesos. Tapos, etong Rebisco na crackers, ito guys, sa morning masyadong mabenta to. Ayan, dati, ang mabenta sa akin guys is yung Skyflakes na plain. Pero dahil mas madami kasi yung laman neto, mas mabenta na siya guys, 7 pesos yung bentahan natin. And may promo siya guys, 10 plus 1. So, kumuha lang din tayo ng dalawang pack. Ayan, so 7 pesos. Then, ito ring Hansel crackers guys, mabenta rin to. Meron din siyang promo na 10 plus 1. 7 pesos pa rin yung benta natin. So, yung pagpipresyo natin ng mga biscuit natin, guys, kapag ang puhunan is okay pa naman na meron tayong tubo na more than 10 pesos, ayun, 7 pesos pa rin yung bentahan natin, guys, Pero pag less than 10 na, like itong ang combi, ayan, so 8 pesos na yung benta natin dyan. Ayan, tapos sa chichirya naman ng Rebisco, yung tostas lang at saka yung Pierre, yung kinukuha natin sa kanila, guys, Kasi yan lang talaga yung mabentang chichirya sa tindahan. Ang pinakamabenta talaga na brand is Oshi at saka yung mga Jack and Jill. Sa Rebisco guys, tostas lang at saka Pierre yung kinukuha natin. Ayan. Tapos meron lang din tayong chocolate na Choco Mucho guys, Ayan, tumaas na rin to, Ang puhunan na neto guys is 78. Yan. So, binibenta natin siya guys ng 10 pesos. Ayan. So, meron tayong ahente ng Rebisco, guys, Once a week yung bisita niyan sa atin. Ayan. Ang kaigihan lang sa merong ahente, guys, kapag merong mga nginat-ngat ng daga, merong mga items na walang hangin, ayan, meron kang expired na items, ayan, tinatanggap nila, guys, pwede mong i-return sa kanila. So, yan lang yung kaigihan na meron kang ahente. Ayan. So, mga nagtatanong guys, kasi sa iba, medyo mahal na daw yung mga biskuit. Sa iba daw, 8 pesos na yung mga biskuit nilang ganito. Yung mga fudge bar, 10 pesos. Tapos, yung mga crostini, 12 pesos. Ayan.
Actually guys, no, hindi ako makapag presyo ng sobrang mataas. Bakit? Kasi meron malapit na wholesaler dito sa atin guys, no, and guess what? Ang benta niya ng fudge bar is 8 pesos. Ang benta niya ng mga biscuit is 6 pesos. I don't know kung ano yung strategy niya sa pagpepresyo, pero siguro kasi hindi naman kasi ganun ka-importante sa kanya yung kita ng tindahan. So parang nagiging libangan na lang niya yung pagtitinda compare sa atin na talagang ito yung nagiging source ng income natin. So hindi tayo pwedeng makipagsabayan doon guys, no. Pero ganun pa man, hindi pa rin naman tayo sobrang nagtataas ng presyo. Kumbaga tamang presyo lang, tsaka pantay lang na hindi naman tayo malulugi. Ayan, so hindi naman tayo sobrang kumikita and at the same time hindi naman tayo nagpapalugi. Kaya nga tayo naghanap buhay guys, no, kasi para kumita. Ayan, so yan lang yung share ko sa inyo guys, no. Thank you for watching. God bless everyone. Happy selling!